Ang tunog ng nababasag na salamin ang una niyang narinig. Sinundan iyon ng nakabibinging pagpreno ng mga gulong sa basang kalsada. Isang sigaw, isang malakas na kalabog na yumanig sa buo niyang pagkatao. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa sa kahit anong ingay. Napabalikwas ng bangon si Ricardo Villaroman. Habol ang kanyang hininga. Pawis na pawis ang kanyang noo at mabilis ang tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Iginala niya ang paningin sa malawak at madilim na silid. Ang malambot na ilaw mula sa buwan sa labas ng bintana ang tanging nagbibigay liwanag sa paligid. Walang nabasag na salamin, walang nag-aamok na sasakyan. Panaginip lang. Ang parehong panaginip na dumadalaw sa kanya gabi-gabi sa loob ng 3 taon. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang pakiramdam ng malamig na espasyo sa tabi niya sa kama ay isang masakit na paalala. Dati, mayroong init doon. Dati, mayroong tawa at yakap. Ngayon, wala na. Bumangon siya mula sa kama at hindi na nag-abalang ayusin pa ito. Para saan pa? Siya lang naman ang natutulog dito. Siya lang ang nakatira sa dambuhalang mansyon na ito na parang isang malamig na musoleo. Ang bawat sulok ng bahay ay may dalang alaala. Ang hagdanan kung saan tumatakbo pababa ang kanyang munting anak. Ang sala kung saan sila nagbabasa ng libro. Ang hardin kung saan nila tinuruan itong magbisikleta. Ngayon, ang mansyon ay nababalot sa isang katahimikan na may sariling bigat. Isang katahimikan na sumisigaw sa kanyang pag-iisa at kabiguan. Naglakad siya patungo sa banyo para maghilamos. Ang lalaking tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin ay isang estranghero. Payat, maputla, na may itim na bilog sa ilalim ng mga mata. Nawala na ang dating Ricardo Villaroman na kilala bilang isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Ang natitira na lang ay isang anino. Isang lalaking nabubuhay pero hindi talaga buhay. Pagbaba niya sa engrandeng hagdanan, naabutan niya ang ilang kasambahay na naglilinis. Lahat sila ay yumuko bilang paggalang, ngunit walang nagtangkang magsalita o tumingin sa kanya ng diretso. Alam nila ang patakaran. Sa mansyon ng mga Villaroman, bawal ang ingay, bawal ang masayang usapan, bawal ang anumang magpapaalala sa kanya ng buhay na nawala. Dumiretso siya sa malawak na dining area. Ang lamesa na kayang maglaman ng 20 tao ay nakahanda para sa isa lamang. Isang plato, isang kubyertos, isang baso. Umupo siya sa dulo ng lamesa sa parehong upuan na palagi niyang inuupuan. Inilapag ng isang katulong ang kanyang almusal, kanin, itlog at tapa nang walang imik at mabilis ding umalis. Sinimulan niyang kumain, ngunit tulad ng dati, walang lasa ang pagkain. Parang buhangin sa kanyang bibig. Kinakain niya ito hindi dahil gutom siya, kundi dahil kailangan. Isa na lang itong mekanikal na gawain para manatiling gumagana ang katawan. Nasa kalagitnaan siya ng walang kabuhay-buhay na pagkain nang may marinig siyang maliliit na yabag na papalapit. Hindi niya ito pinansin sa una. Baka guni-guni lang, ngunit palapit ng palapit ang mga yabag. Maya-maya pa, isang maliit na ulo na may 2 tirintas ang sumilip mula sa gilid ng malaking pinto ng dining room. Napatigil sa pagsubo si Ricardo. Iyon si Mia, ang 5 taong gulang na anak ng bago niyang katulong na si Ayen. Ilang linggo pa lang sila sa mansyon. Karaniwan, mahigpit niyang ipinagbabawal ang mga bata sa pamamahay na ito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, noong nag-apply si Ayen at sinabing wala siyang mapag-iiwanan sa anak, isang salita lang ang lumabas sa bibig ni Ricardo. Sige. Ang bata ay nakasuot ng kulay rosas na bestida. Dahan-dahan itong pumasok, maliliit ang hakbang na tila ba natatakot na makagawa ng ingay. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Ang malalaki at bilugang mga mata nito
ay nakatitig sa kanya ng may purong kuryosidad. Hindi gumalaw si Ricardo. Hindi siya sanay na may ibang tao sa silid na ito kapag kumakain siya, lalo na ang isang bata. "Sir?" Ang boses ng bata ay maliit at malambing. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng bahay na ito. Naramdaman niya ang pagkirot sa kanyang dibdib. Hindi siya sumagot. Ibinabalang niya ang kanyang kubyertos. Hindi natakot ang bata sa kanyang katahimikan. Sa halip, humakbang pa ito papalapit. Itinuro nito ang mahabang lamesa na halos walang laman. "Sir, bakit po kayo laging mag-isang kumakain?" Tanong nito. Ang boses ay puno ng inosenteng pagtataka. "Wala po ba kayong kasabay?" Muling naramdaman ni Ricardo ang kirot. Mas matindi ngayon. Bago pa siya makasagot, nagpatuloy ang bata. Ngumiti ito ng maliit, isang ngiti na tila kayang magbigay liwanag sa buong silid. "Gusto niyo po, sabayan ko kayo? Para po may kakwentuhan kayo." Natigilan si Ricardo. Ang simpleng tanong ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa 3 taong pagkakatulog. Sa isang iglap, ang katahimikan na kinasanayan niya ay biglang naging isang mabigat na pasanin. Ang pag-iisa na pinili niya ay biglang naging isang kulungan. "Mia! Anak!" Isang nag-aalalang boses ang pumunit sa sandali. Mabilis na pumasok si Ayen, ang ina ng bata. Namumutla ang kanyang muka at bakas sa mga mata niya ang matinding takot. "Naku, Sir Ricardo, pasensya na po. Pasensya na po talaga." Halos magkandahaba si Ayen sa paghingi ng tawad. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Mia. "Anak, ano bang ginagawa mo dito? Halika na. Nakakaistorbo ka kay Sir." Pilit niyang hinihila si Mia, pero nagpumiglas ang bata. Nakatingin pa rin ito kay Ricardo. Ang mga mata ay puno ng pag-asa, naghihintay ng sagot. "Sorry po talaga, Sir. Hindi na po mauulit," sabi ni Ayen. Halos maiyak na sa nerbiyos. Alam niya ang reputasyon ng amo. Ang malamig, ang malungkot, at ang ayaw na ayaw sa lahat ay ang maistorbo. Hinila na ni Ayen si Mia papalabas ng silid. Pero bago pa sila tuluyang makalayo, isang boses ang pumigil sa kanila. Isang boses na magaspang at garalgal, tila hindi nagamit sa mahabang panahon. "Sandali!" Napatigil si Ayen na parang isang estatwa. Dahan-dahan siyang lumingon, hindi makapaniwala sa narinig. Nakatayo na si Ricardo. Ang mga mata niya ay hindi na nakatingin sa kawalan. Nakapokus ang mga ito sa batang babae na may rosas na bestida. Isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan ang unti-unting gumapang sa kanyang puso. Tumingin siya kay Mia. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Ricardo ang isang kislap. Isang maliit na kislap ng buhay. "Sige," ulit niya, mas malinaw ngayon. "Maupo ka." Hindi makahinga si Ayen. Nakatayo lang siya sa labas ng malaking pinto ng dining room. Ang mga kamay ay nanlalamig at ang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang oras. Ang katahimikan mula sa loob ay mas nakakabingi kaysa sa kung sumisigaw pa ang amo niya. Ano na kayang ginagawa ni Sir Ricardo sa anak niya? Pinapagalitan? Tinatakot? Ang mga pinakamasasamang posibleng sitwasyon ay sunod-sunod na pumasok sa isip niya. Ito na siguro ang katapusan nila. 1 linggo pa lang sila dito, palalayasin na agad sila. Paano na sila? Saan sila pupunta? Napapikit siya ng mariin, naghahanda para sa sigaw na anumang oras ay maririnig niya. Pero wala. Walang sigaw. Pagkaraan ng ilang minuto na parang walang katapusan, bumukas ang pinto. Unang lumabas si Mia, nakangiti ng napakalapad na tila ba Pasko. "Mama, ang sarap po ng tapa ni Sir." Masayang bulong nito sa kanya. Napatulala si Ayen sa anak. Bago pa siya makapagtanong, lumabas na rin si Ricardo mula sa silid. Agad na napayuko si Ayen,
Hindi magawang salubungin ang tingin nito. Hinanda niya ang sarili. Sir, pasensya na po ulit. Hindi na po talaga. Aen, putol nito sa kanya. Napalunok si Aen. Ito na. Simula bukas. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang boses ay kalmado at walang emosyon. Maghanda ka ng almusal para sa dalawa. Iyon lang. Pagkasabi niyon, ay naglakad na ito paalis. Iniwan si Aen na nakatayo doon, tulala at hindi makapaniwala. Napatingin siya kay Mia na masayang kumakaway sa papalayong likod ng amo nila. Maghanda ng almusal para sa dalawa? Ibig sabihin, hindi ito galit? Ibig sabihin, okay lang sa kanya? Ang maghapon na yon ay lumipas na parang panaginip para kay Aen. Hindi siya makapag-focus sa kanyang trabaho. Habang nagpupunas siya ng mga muebles, ang isip niya ay lumilipad pabalik sa eksena kaninang umaga. Ang imahe ni Don Ricardo Villaroman, ang lalaking kinatatakutan ng lahat sa mansyon, na payapang nakaupo kasama ang kanyang munting anak, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Kinahapunan, habang nagdidilig siya ng halaman sa hardin, narinig niya ang boses nito sa kanyang likuran. Magaling ba siyang kumain ng gulay? Halos mabitawan ni Aen ang hawak na pandilig dahil sa gulat. Humarap siya at nakita si Ricardo na nakatayo ilang hakbang mula sa kanya. Suot ang isang simpleng puting t-shirt at pantalon. Ito ang unang beses na nakita niya itong hindi nakapormal na kasuotan. Sir? Nauutal niyang tanong. Si Mia. Paglilinaw nito, ang mga mata ay nakatingin sa mga bulaklak, pero alam ni Aen na siya ang kinakausap nito. Hindi ba siya mapili sa pagkain? Opo, medyo po. Sagot ni Aen, dahan-dahang pinapakalma ang sarili. Pero mahilig po siya sa kalabasa. Tumango lang ito. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Akala ni Aen ay aalis na ito, pero nanatili itong nakatayo doon. May mga laruan pa ang dati, sabi nito. Ang boses ay bahagyang nanginig sa huling salita. Nasa lumang silid. Pwede mong kunin para sa kanya kung gusto mo. Pagkatapos ay tumalikod na ito at pumasok sa loob. Iniwan ulit si Aen na hindi malaman ang gagawin. Naramdaman niya ang kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito galit o takot. Ito ay isang bagay na mas magaan. Isang bagay na parang pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na napalitan ng kaba nang mapadaan siya sa kusina. Narinig niya ang bulungan ng dalawang kasamahan, sina Loida at Marites. Nako, ang lakas ng babaeng yan ano? Sabi ni Marites. Ginagamit ang anak para mapalapit kay Sir. Tignan mo, hindi na nga halos pinapansin ni Mana ng Elsa. Hayaan mo na, sagot ni Loida. Baka naman nagkataon lang, pero delikado yan. Alam mo naman ang temperament ni Sir. Baka isang araw bigla na lang silang palayasin yan. Napayuko si Aen at pinabilis ang lakad. Ang mga salitang yun ay parang mga tinik na tumusok sa kanyang puso. Ganoon ba ang tingin nila sa kanya? Na ginagamit niya ang sarili niyang anak? Nasaktan siya. Pero higit sa lahat, natakot siya. Baka tama sila. Baka isang araw, magbago ang ihip ng hangin at mawala ang lahat ng ito. Ang kanyang takot ay tila magkakatotoo nang tawagin siya ni Manang Elsa, ang matandang masungit na mayordoma ng mansyon. Aen, sabi nito na nakapamewang. Nakarating sa akin ang ginawa ng anak mo kaninang umaga. Sinabi ko na sa'yo na bawal istorbohin ng senyorito, hindi ba? Ang pagpayag niyang manatili kayo dito ay hindi nangangahulugang pwede na kayong umabuso. Manang, hindi po sinasadya. Walang aksidente dito, Aen. Sa susunod na maulit ito, ako mismo ang magsasabi kay Sir Ricardo na ano, Manang Elsa? Isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Pareho silang napalingon ni Manang Elsa at nakita si Ricardo na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ang mukha ay seryoso.
Namutla si Manang Elsa. Senyorito, ipinaaalala ko lang po kay Aen ang mga patakaran. Ako ang nag-imbita kay Mia sa hapagkainan, mariing sabi ni Ricardo. Ang boses ay hindi malakas, pero may bigat na nagpatahimik sa buong kusina. At simula ngayon, kasabay ko na siyang mag-aalmusal. Malinaw ba? Napatungo si Manang Elsa, hindi makatingin ng diretso. Oo po, senyorito. Malinaw po. Good. Tumingin si Ricardo kay Aen. Sa isang iglap, nakita niya ang bahagyang paglambot sa mga mata nito. Isang tingin na tila nagsasabing okay lang. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Naiwan si Aen na nakatayo doon. Ang puso ay tumitibok hindi na sa takot, kundi sa isang emosyon na hindi niya maintindihan. Kilig, pasasalamat, paghanga. Ipinagtanggol siya nito. Sa harap ng lahat, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka may lugar nga sila sa malamig na mansyon na ito. Gabi na at payapa ang lahat. Pinatulog na ni Aen si Mia sa maliit nilang kwarto. Habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na pagtulog ng anak, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Baka nga magiging maayos ang lahat. Ngunit bigla, isang malakas na ugong ng makina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa kanyang bintana, nakita ni Aen ang isang napakagandang itim na kotse na pumarada sa harap ng mansyon. Kasabay nito, narinig niya ang nagmamadaling mga yabag sa labas. Si Manang Elsa, nakita niya itong sumilip sa bintana at ang mukha nito ay biglang namutla na parang nakakita ng multo. Napatingin si Manang Elsa sa direksyon ng kwarto ni Aen. Ang mga mata ay puno ng awa at takot. Patay! Narinig ni Aen na bulong nito sa sarili. Sapat lang para marinig niya. Nandyan ang senyora. Nasa loob ng kanyang study si Ricardo. Sinusubukang magbasa ng isang libro nang marinig niya ang tunog ng sasakyan. Alam na niya kung kanino iyon. Iisa lang ang taong dumarating sa mansyon nang walang pasabi. Na tila ba pag-aari pa rin niya ang bawat sulok nito. Ang kanyang ina, si Doña Imelda Villaroman. Napabuntong hininga si Ricardo at ipinikit ang mga mata. Sa loob ng 3 taon, ang mga pagbisita ng kanyang ina ay iisa lang ang pakay. Ang paalalahanan siya sa kanyang mga responsibilidad sa kumpanya. Ang pilitin siyang bumalik sa dating buhay. At ang ipamukha sa kanya na ang kanyang pagluluksa ay isang kahinaan na sumisira sa pangalan ng kanilang pamilya. Pero ngayong gabi, may kakaiba siyang naramdaman. Hindi na ito ang dating Ricardo na tatanggapin na lang ang bawat salita ng ina. Ngayong gabi, meron siyang dahilan para manindigan. Bumukas ang pinto ng study at pumasok si Doña Imelda na parang isang reyna na naglalakad sa kanyang palasyo. Suot niya ang isang eleganteng bestida, kumikinang ang mga alahas, at ang kanyang mukha ay walang bahid ng kahit anong emosyon, maliban sa awtoridad. Ricardo, bati nito. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa gabi. Hindi man lang ito nag-abalang halikan siya sa pisngi. Hindi mo na naman sinasagot ang mga tawag ko. Dahil wala po tayong dapat pag-usapan, Mama, sagot ni Ricardo. Hindi inaalis ang tingin sa librong hawak. Naglakad si Doña Imelda paikot sa silid. Ang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga mamahaling gamit. Palagi tayong may dapat pag-usapan. Ang kumpanya, ang iyong kinabukasan, ang iyong tungkulin bilang nag-iisang Villaroman. Huminto ito at tumingin sa kanya ng diretso. Akala ko ba ayaw mo ng ingay sa pamamahay na ito? Ano't may batang tumatakbo kung saan-saan? Nagsara ng libro si Ricardo. Alam na niya kung saan patungo ang usapang ito. Ang pangalan niya ay Mia, sabi niya sa matatag na boses. Tinaasan siya ng kilay ng ina. Hindi ko tinatanong ang pangalan niya. Ang tinatanong ko ay kung ano ang ginagawa niya dito. Kasama ng kanyang ina, na isang hamak na kasambahay. Ricardo,
Ano bang nangyayari sa'yo? Nagiging palengke na itong pamamahay mo. Nagbibigay buhay sila sa bahay na ito. Mahinang sagot ni Ricardo. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa bibig ni Doña Imelda. Buhay? Ricardo, ang kailangan mo ay bumalik sa tunay na buhay, hindi ang mag-alaga ng anak ng iba. Kailangan mong bumalik sa boardroom. Kailangan mong ipakita sa lahat na ang mga Villaroman ay hindi basta-basta bumabagsak. Lumapit ito at umupo sa silya sa tapat niya. Ang boses nito ay bumaba, naging mas mapanghimok. Anak, nakahanap na ako ng perpektong babae para sa'yo, si Annabel de la Serna, galing sa mabuting pamilya, maganda, matalino. It's time to move on, Ricardo. Ito ang paraan. Naramdaman ni Ricardo ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Para sa kanyang ina, lahat ay isang transaksyon, isang business deal. Ang kanyang kalungkutan, ang kanyang puso, lahat ay mga numero lang na kailangang ayusin. Hindi ako isang problema na kailangang solusyonan, Mama. Sabi niya, ang panga ay nagtagis. Talaga ba? Hamon nito. Tignan mo ang sarili mo. Nagmumukmok sa dilim, pinababayaan ng kumpanyang pinaghirapan ng ama mo. At ngayon, nagpapatira ka ng kung sino-sinong tao dito. Kung hindi yan problema, hindi ko na alam kung ano. Tumayo si Doña Imelda at lumapit sa bintana. Nakatanaw sa madilim na hardin. Paalisin mo na sila, Ricardo. Bukas na bukas din. Doon na napuno si Ricardo. Tumayo rin siya. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Hindi. Ang isang salitang yon ay tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Lumingon si Doña Imelda. Ang mga mata ay nanlilisik sa gulat at galit. Ito ang unang pagkakataon na sinuway siya ng kanyang anak ng ganito. Anong sabi mo? Ang sabi ko hindi. Ulit ni Ricardo. Mas malakas ngayon. Ang boses niya ay umaling-awngaw sa loob ng study. Mananatili sila. Mananatili si Aen at mananatili si Mia. Ilang segundo silang nagkatitigan. Isang digmaan ng kalooban sa pagitan ng mag-ina. Ang mukha ni Doña Imelda ay dahan-dahang nagbago. Nawala ang pagkagulat at napalitan ito ng isang malamig at mapanuring tingin. Isang maliit, mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung yan ang gusto mo, anak, sabi nito sa isang boses na nakakakilabot. Pero tandaan mo, lahat ng bagay ay may katumbas na halaga. At sana, handa kang bayaran ang presyo ng desisyon mo. Hindi na ito naghintay ng sagot. Tumalikod ito at naglakad palabas ng silid nang may dignidad at autoridad na tila ba ito pa rin ang nanalo sa kanilang pagtatalo. Naiwan si Ricardo na mag-isa. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Alam niyang ang huling sinabi ng kanyang ina ay hindi isang simpleng salita. Ito ay isang banta. At alam ni Ricardo, sa tanang kanyang kaluluwa na may gagawin si Doña Imelda Villaroman. Isang bagay na malaki, isang bagay na sisira sa kapayapaan na unti-unti niyang natatagpuan. Ang ugong ng makina ng mamahaling kotse ay marahang huminto sa basement parking ng Villaroman Tower. Isang dambuhalang gusali na gawa sa salamin at bakal na tila ba sumusundot sa kalangitan ng Makati. Ngunit para kay Doña Imelda Villaroman, hindi ito isang gusali. Ito ay isang monumento. Isang simbolo ng kapangyarihan, ng dugo, at ng pawis ng kanyang yumaong asawa. Isang legasya na isasalin dapat sa kanyang nag-iisang anak. Ngunit ang anak niyang iyon ay kasalukuyang nagpapakalunod sa kalungkutan at higit sa lahat, nagpapalinlang sa isang hamak na kasambahay at sa anak nito. Hindi maari. Bulong ni Doña Imelda sa sarili habang naglalakad siya palabas ng elevator patungo sa kanyang penthouse office. Ang bawat tapak ng kanyang stiletto sa makintab na sahig ay may diin at determinasyon. Ang kanyang opisina ay malawak at minimalist. Ang tanging dekorasyon ay isang malaking painting ng kanyang asawa
sa likod ng kanyang mahogany desk at isang larawan ni Ricardo noong ito ay nagtapos ng kolehiyo. Masaya, puno ng pangarap, at higit sa lahat, sunod-sunuran sa kanya. Umupo siya sa kanyang leather chair at pinindot ang intercom. Luisa, pumasok ka. Dalhin mo ang lahat ng impormasyon na nakuha mo tungkol sa babaeng iyon. Ilang sandali lang, pumasok ang kanyang tapat na executive assistant, si Luisa. Dala-dala ang isang manipis na brown folder. Inilapag niya ito sa lamesa ng walang imik. Si Luisa ay matagal nang naninilbihan sa kanya. Alam niya kung kailan dapat magsalita at kung kailan dapat manahimik na lang. Binuksan ni Doña Imelda ang folder. Ang pangalan sa itaas ay Aenor A.N. Santos. Habang binabasa niya ang mga detalye, edad, probinsyang pinanggalingan, mga dating trabaho, isang ngangisi ng pagkutya ang gumuhit sa kanyang mga labi. Walang espesyal sa babaeng ito, ordinaryo, mahirap, isang oportunista, sigurado siya. Ngunit nang marating niya ang bahagi tungkol sa personal na buhay nito, biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Nandoon ang pangalan ng anak, Mia Santos, at sa ilalim noon, sa espasyo para sa pangalan ng ama, ay nakasulat, Marco Reyes, whereabouts, unknown. Dito na kumislap ang mga mata ni Doña Imelda. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na marumi, tuso, ngunit napakatalino. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ng kanyang private investigator, isang lalaking kilala sa paggawa ng mga imposibleng bagay. Roman, sabi niya sa malamig na boses, may ipapahanap ako sa'yo. Ang pangalan niya ay Marco Reyes, ama ng anak ni Ayan Santos, ang bagong katulong sa bahay ni Ricardo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Ang kanyang bisyo, ang kanyang mga utang, ang kanyang mga kahinaan. Lahat. I'll give you 24 hours. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibababa na sana niya ang tawag nang magring ang intercom. Si Luisa ulit. Ma'am, tumawag po ang abogado ninyo, si Attorney De Castro. May report daw po siya. Papuntahin mo siya dito. Agad. Makalipas ang kalahating oras, nasa harap na niya ang kanyang abogado. Isang matandang lalaki na sanay na sa mga kakaibang utos ng mga Villaroman. Doña Imelda, bati nito. Attorney, sagot niya. Ipinagsalikop ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng lamesa. May isang hypothetical na tanong ako. Sa isang custody case, sino ang mas may karapatan sa isang bata? Ang isang ina na walang stable na trabaho at nakatira lang sa amo? O ang isang ama na handang akuin ang kanyang responsibilidad? Napaisip sandali ang abogado. Well, Donya, maraming factors. Pero kung maipapakita ng ama na kaya niyang bigyan ng mas magandang buhay ang bata, at kung may maipipintang hindi maganda sa karakter ng ina, malaki ang tsansa ng ama. Isang ngiti ang unti-unting namuo sa mga labi ni Doña Imelda. Isang ngiti na nagbigay ng kilabot sa kanyang abogado. Lahat ng pyesa ay unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, tumawag ang investigator. Nahanap ko na siya, ma'am, sabi ni Roman sa kabilang linya. Marco Reyes, sugalang bisyo, baon sa utang sa mga loan shark. Kasalukuyan siyang nagtatago sa isang sugalan sa Tondo. Perpekto. Good, sabi ni Doña Imelda. Kinuha niya ang kanyang pen at nagsulat sa isang piraso ng papel. Ipadala mo ang mga tauhan mo doon. Bayaran ang lahat ng utang niya. Sabihin ninyo, may trabaho ako para sa kanya. Isang trabaho na magpapayaman sa kanya. Ano pong trabaho yon, ma'am? Tumingin si Doña Imelda sa litrato ni Ricardo sa kanyang lamesa. Ang mga mata ay walang kabahid-bahid na pagsisisi. Ang trabaho niya, sabi niya sa mahina, ngunit mapanganib na boses, ay ang maging isang ama. Pagkababa ng telepono, humarap siya sa bintana at tinanaw ang syudad sa ibaba. Ang mga kotse ay parang mga langgam. Ang mga tao ay mga tuldok lang,
Ganito niya nakikita ang lahat, maliliit at madaling manipulahin para sa mas malaking layunin. Para din ito sa ikabubuti mo, anak, bulong niya sa hangin. Isang araw, pasasalamatan mo rin ako. Samamantala, sa isang madilim at mausok na sugalan sa tondo, isang lalaking nagngangalang Marco Reyes ang nanginginig sa takot habang papalapit sa kanya ang dalawang malalaking lalaki. Akala niya ay katapusan na niya. Sisingilin na siya sa kanyang mga utang. Ngunit imbes na suntok, isang sobrang puno ng pera ang inilapag sa kanyang harapan. Mr. Marco Reyes? Tanong ng isang lalaking nakasuit na bigla na lang sumulpot sa likod niya. May naghahanap po sa inyo, si Doña Imelda Villaroman. Dumaan ang ilang linggo na tila ba isang panaginip para kay Aen. Ang dating malamig at nakakatakot na mansyon ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay at lahat ng iyon ay dahil kay Mia. Ang agahan ay naging paborito niyang parte ng araw. Dati, kumakain siya ng mag-isa sa kusina habang si Mia ay naglalaro sa kanilang kwarto. Ngayon, sa utos ni Ricardo, sumasabay na rin siya sa mahabang lamesa. Sa una, sobrang ilang siya. Hindi siya makakain ng maayos, palaging nakayuko. Ngunit ang walang tigil na kadaldalan ni Mia at ang paminsan-minsang tahimik ngunit naroroon na presensya ni Ricardo ay unti-unting nagpatunaw sa kanyang kaba. Minsan, nahuhuli niyang nakatingin sa kanila si Ricardo habang nag-uusap sila ni Mia. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Isang nangiti na hindi umaabot sa mga mata, ngunit isang nanangiti pa rin. At para kay Aen, sapat na yon. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa hardin, narinig niya ang masayang tawa ng kanyang anak. Paglingon niya, nakita niya ang isang eksenang hindi niya kailanman inakala na makikita. Si Ricardo, ang seryoso at malungkot na si Ricardo, ay nakaluhod sa damuhan. Itinutulak ang isang maliit na duyan kung saan nakaupo si Mia. Ang tawa ni Mia ay parang musika na pumuno sa buong hardin. Isang musikang matagal nang nawala sa lugar na yon. Mas mabilis pa po, sir! Sigaw ni Mia sa pagitan ng mga halakhak. Baka mahulog ka, sagot ni Ricardo. Pero tinulak pa rin niya ang duyan ng mas malakas at mas lalong lumakas ang tawa ng bata. Napatigil si Aen sa kanyang ginagawa, pinapanood lang sila mula sa malayo. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Para silang isang pamilya, isang masayang pamilya. Ang pag-iisip niyon ay nagpadala ng kaba at kilig sa kanyang dibdib. Tinanggal niya agad ang ideya sa kanyang isipan. Sino ba naman siya para mangarap? Isa lang siyang katulong at si Ricardo Villaroman ay ang kanyang amo. Hanggang doon na lang iyon. Pero habang pinagmamasdan niya ang dalawa, hindi niya maiwasang umasa. Umasa na sana magtuloy-tuloy na ang ganito. Na sana ang maliit na sinag ng araw na ito ay hindi na muling takpan ng madidilim na ulap. Ngunit ang mga ulap ay paparating na pala at hindi niya ito namalayan. Kinabukasan, habang tinutulungan niya si Manang Elsa sa pag-aayos ng mga sulat, may isang sobre na nakaagaw ng kanyang pansin, nakapangalan sa kanya at may selyo ng korte. Kinabahan siya. Wala naman siyang inaasahang sulat, lalo na mula sa korte. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Habang binabasa niya ang mga nakasulat sa papel, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang mga letra ay nagsimulang magsayawan sa kanyang paningin. Ang ingay sa paligid ay biglang nawala. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Petition for Child Custody. Petitioner, Marco Reyes. Respondent, Enor Santos Marco. Ang pangalang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Si Marco, ang lalaking minahal niya, ang lalaking nangako sa kanya ng mundo, pero iniwan siya noong nalamang nagdadalang tao siya. Ang lalaking 6 na taon nang hindi nagpapakita o nagpaparamdam. Ang ama ni Mia.
Biglang bumalik ang lahat ng sakit. Ang mga gabing iniyakan na niya, ang mga araw na nag-iisa siyang hinarap ang pagbubuntis, ang takot na naramdaman niya noong isinilang niya si Mia ng mag-isa. At ngayon, bumabalik ito. Para ano? Para kunin ang kanyang anak? Aen, okay ka lang? Namumutla ka. Narinig niya ang boses ni Manang Elsa, pero parang galing ito sa napakalayo. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Bago pa siya bumagsak, may isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Aen, ang boses ni Ricardo. Dinala siya nito sa pinakamalapit na upuan sa kusina. Kumuha ito ng isang basong tubig. Anong nangyari? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi makapagsalita si Aen. Nanginginig lang niyang iniabot ang sulat. Kinuha ito ni Ricardo at binasa. Nakita ni Aen kung paano nagbago ang ekspresyon nito. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagkunot ng noo at pagkatapos ay ng isang malamig na galit. Sino siya? Tanong ni Ricardo. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Siya. Siya ang ama ni Mia. Halos pabulong na sagot ni Aen at sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at humagulgol. Ang lahat ng kanyang mga takot ay nagkatotoo. Ang munting paraiso na natagpuan nila sa mansyon ay guguho na. Kukunin nila ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang yaman. Hindi niya pwedeng kunin si Mia sa akin. Sir, parang awa niyo na. Pagmamakaawa niya kay Ricardo na para bang ito ang makapagliligtas sa kanya. Tumayo si Ricardo at naglakad papunta sa bintana. Ang likod ay nakaharap sa kanya. Huwag kang mag-alala, Aen. Hindi mangyayari iyon. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi nakapagpakalma kay Aen. Dahil sa sandaling iyon, isang gwardiya ang nagmamadaling pumasok sa kusina. Sir Ricardo, may nagpupumilit pong pumasok sa gate. Hinahanap po si Ma'am Aen. Marco Reyes daw po ang pangalan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Aen. Nag-angat siya ng tingin at nakita niya mula sa bintana ng kusina. Nakatayo sa labas ng malaking gate ng mansyon, nakasuot ng bagong polo shirt at maong. Malinis ang gupit. Mukhang bago, ngunit ang mukha ay pareho pa rin. Ang mukha na parehong nagbigay sa kanya ng ligaya at ng pinakamatinding sakit. Si Marco. Nakangisi ito. Isang ngangisi na puno ng pagyayabang at kasiguraduhan. Tumingin ito sa direksyon ng bahay na tila ba alam nitong nakatingin si Aen. Sumigaw ito. Sapat na para marinig nila sa loob. Nagbalik na ako, Aen. Sigaw nito. Nagbalik na ako para kunin ang sa akin. Ang sigaw ni Marco mula sa labas ng gate ay umalingaw-ngaw sa hangin. Isang deklarasyon ng digmaan na nagpayanig sa munting mundo ni Aen. Ngunit para kay Ricardo, ang sigaw na yon ay isang kumpirmasyon. Isang kumpirmasyon ng kanyang mga hinala. Ang lahat ng ito ay masyadong perpekto. Isang ama na bigla na lang bumalik pagkatapos ng 6 na taon. Isang lalaking baon sa utang na bigla na lang may kakayahang kumuha ng abogado at magsampa ng kaso. Hindi. Ito ay may plano. Ito ay may nagmamaniobra. At iisa lang ang taong kilala niyang may kakayahan at kawalang pusong gawin daw ito. Palabasin mo siya. Utos ni Ricardo sa gwardiya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may talim na nakatago sa ilalim nito. Pero sir, sinabi kong palabasin mo siya, ulit ni Ricardo. Mas may diin ngayon. At wag na wag niyo siyang papapasukin pa ulit. Mabilis na tumalima ang gwardiya. Naiwan sa kusina si Aen na patuloy pa rin sa pag-iyak at si Ricardo na nakatayo na parang isang estatwang bato. Ang mga mata ay nakatanaw sa labas. Nang gabing iyon, tinawagan niya ang kanyang ina. Ano ang ginawa mo? Tanong niya diretso. Walang paligoy-ligoy. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ricardo, anak. Hindi ko alam ang sinasabi mo. May problema ba?
Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng pagkukunwaring inosente. "Huwag mo akong gawing tanga, Mama," sabi ni Ricardo. Ang galit ay nagsisimula ng kumulo. "Si Marco Reyes. Huwag mong sabihing hindi mo siya kilala." "Ah, ang ama ng bata," sabi ni Doña Imelda, na tila ba nag-iisip. "Narinig ko nga ang tungkol sa kanya. Isang responsableng ama na gustong ituwid ang kanyang mga pagkakamali. Anong masama doon? Anong masama doon?" Halos pasigaw na, sabi ni Ricardo. "Sinisira mo ang buhay ng isang inosenteng tao para lang makuha ang gusto mo." "Hindi, Ricardo. Inaayos ko ang buhay mo," mariing sagot ng kanyang ina. "Tinutulungan lang kitang makita kung ano ang tama. Ang babaeng iyan ay hindi nababagay sa'yo. At ang batang iyon ay hindi mo responsibilidad. Ngayon, kung wala ka nang sasabihin." Ibinaba ni Ricardo ang telepono nang may puwersa. Naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam ng kawalang magawa. Ang kanyang ina ay parang isang manlalaro ng chess, palaging 10 hakbang na nauuna sa kanya. At sa larong ito, si Aen at si Mia ang mga pawn na isinasakripisyo. Hindi siya papayag. Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang personal na abogado, si Attorney Salcedo, sa mansyon. Dinala ni Aen ang lahat ng papeles mula sa korte. Habang pinag-aaralan ng abogado ang kaso, ang mukha ni Aen ay puno ng pag-asa. Ngunit habang tumatagal, ang ekspresyon ng abogado ay nagiging mas seryoso. "Mahirap ito, Ricardo," sabi ni Attorney Salcedo. Inaayos ang kanyang salamin. "Napakahirap." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Ricardo. "Tignan mo ang sitwasyon mula sa mata ng hukom," paliwanag ng abogado. "Sa isang banda, mayroon tayong ama na bagamat nawala ay bumalik na ngayon at nagsasabing kaya niyang suportahan ang anak. Malamang, may trabaho na siyang maipapakita, isang disenteng tirahan. Sa kabilang banda, mayroon tayong ina, si Mr. Santos." Tumingin ang abogado kay Aen ng may simpatya. Nakasalukuyang walang permanenteng tirahan, kundi dito sa mansyon. Ang trabaho niya ay isang kasambahay na maaring sabihin ng kabilang kampo na hindi stable. Single mother siya. Legal-wise, mas lamang ang ama. Ang bawat salita ng abogado ay parang isang suntok sa sikmura ni Aen. Gumuho ang lahat ng kanyang pag-asa. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hirap huminga. Totoo ba ito? Dahil lang sa mahirap siya, pwede na lang kunin sa kanya ang anak niya? "Mayroon bang paraan?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay desperado. "Kahit anong paraan." Nag-isip ng malalim si Attorney Salcedo. "Mayroon, pero napakadrastiko. Ang tanging paraan para mapatibay ang claim ni Mrs. Santos sa kanyang anak ay kung maipapakita natin sa korte na siya ay bahagi ng isang stable at kumpletong pamilya. Kung mayroon siyang asawa." Katahimikan. Ang salitang asawa ay nanatiling nakalutang sa hangin. Napatingin si Ricardo kay Aen. Nakita niya ang itsura ng lubos na kawalan ng pag-asa sa mukha nito. Nakita niya ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, isang imahe ang pumasok sa isip ni Ricardo. Ang tawa ni Mia sa hardin. Ang nangiti ni Aen habang pinapanood sila. Ang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan na naramdaman niya sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Hindi niya hahayaang sirain ito ng kanyang ina. Tumayo siya. Naglakad siya papalapit kay Aen na nakayuko at umiiyak ng tahimik. Lumuhod siya sa harap nito para magpantay ang kanilang mga mata. "Aen," sabi niya sa malumanay, ngunit matatag na boses. Nag-angat ng luha ang mga mata si Aen, naguguluhan. "Aen, may isang paraan para hindi nila makuha sa'yo si Mia," sabi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng determinasyon na hindi pa kailanman nakita ni Aen. "Paano po?" Huminga ng malalim si Ricardo. Alam niyang ang susunod niyang sasabihin ay magbabago sa buhay nilang lahat, magpakailanman.
Pero sigurado siya, ito ang tanging paraan. Ito ang tamang gawin. Pakasalan mo ako. Nakatulala lang si Ayan kay Ricardo. Ang mga salitang binitawan nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ngunit tila hindi maproseso ng kanyang utak. Pakasalan mo ako. Nananaginip ba siya? Ito ba ay isang malupit na biro? Napatingin siya kay Attorney Salcedo na kasing gulat niya, ang bibig ay bahagyang nakaawang. Sir? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Ang puso niya ay parang sasabog sa halo-halong emosyon, gulat, pagkalito, at isang maliit, nakakayang kislap ng kilig. Ito lang ang pinakamabilis at pinakaepektibong paraan, Aen. Paliwanag ni Ricardo. Tumayo na ito at bumalik sa pagiging seryoso. Kung kasal tayo, magiging asawa kita at legal na stepfather ni Mia. Walang hukom ang maghihiwalay sa isang bata mula sa isang kumpletong pamilya. It will be a marriage on paper for legal purposes para maprotektahan si Mia. Para maprotektahan si Mia. Ang mga salitang yon ang gumising kay Aen sa katotohanan. Tama. Ito ay hindi isang fairy tale. Ito ay hindi dahil sa pag-ibig. Ito ay isang desperadong hakbang para iligtas ang kanyang anak. Nawala ang kilig at napalitan ito ng bigat ng realidad. Ngunit kahit na ganoon, ano pa bang pagpipilian niya? Ibabaliwala ba niya ang alok na ito at hahayaang makuha si Marco? Hindi. Kahit anong kapalit, dahan-dahan siyang tumango, ang mga mata ay nakapako sa sahig. Sige po, sir. Pumapayag po ako. Naging mabilis ang lahat pagkatapos noon. Si Attorney Salcedo na ang nag-asikaso ng lahat ng papeles. Dahil sa impluwensya ni Ricardo, nakuha nila agad ang marriage license. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, dinala ni Ricardo si Aen sa City Hall. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga bisita. Tanging sila lang dalawa, si Attorney Salcedo at ang sekretarya nito bilang mga saksi sa harap ng isang abogadong magkakasal sa kanila sa kanyang opisina. Suot ni Aen ang pinakadesenteng bestida na meron siya. Isa na binili niya sa ukay-ukay, ilang taon na ang nakalipas. Si Ricardo naman ay nakasuot ng simpleng long-sleeved polo at slacks. Do you, Ricardo Villaroman, take Enor Santos to be your lawfully wedded wife? I do, sagot ni Ricardo. Ang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Do you, Enor Santos, take Ricardo Villaroman to be your lawfully wedded husband? Nag-angat ng tingin si Aen kay Ricardo. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang sinseridad doon, hindi pag-ibig, kundi isang pangako. Isang pangako ng proteksyon. Huminga siya ng malalim. I do. Nagpalitan sila ng simpleng singsing na binili ni Ricardo kaninang umaga lang. Habang isinusuot nito ang singsing sa kanyang daliri, naramdaman ni Aen ang lamig ng ginto at ang bahagyang init ng kamay nito. Isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. I now pronounce you, husband and wife. At ganoon lang. Sa isang iglap, siya na si Aen Santos Villaroman. Ang pangalan ay tila banyaga sa kanyang pandinig. Ang biyahe, pabalik sa mansyon, ay tahimik. Pareho silang hindi alam kung ano ang sasabihin. Pagdating nila, sinalubong sila ni Mia na tumatakbo. Mama, Tito Ricardo, saan po kayo galing? Nagkatinginan sila ni Ricardo. Nagbaba ng tingin si Aen. Hindi alam kung paano ipapaliwanag sa anak. Ngunit si Ricardo ang sumagot. Lumuhod ito para magpantay sila ni Mia. Mia, simula ngayon, sabi nito sa malumanay na boses, hindi mo na ako tatawaging tito. You can call me Papa. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Papa? Talaga po? May papa na po ako? Tumango si Ricardo. Ang tuwa sa mukha ni Mia ay hindi mapapantayan. Agad nitong niyakap si Ricardo ng mahigpit. Papa! Papa Ricardo! Mula sa kinatatayuan ni Aen, pinanood niya ang eksena.
Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng pasasalamat. Kahit na peke lang ang kasal na ito, ang ligayang nakikita niya sa mukha ng kanyang anak ay tunay na tunay. Gabi na, inayos ni Aen ang kanyang mga gamit. Inilipat siya ng mga kasambahay sa master's bedroom, ang silid ni Ricardo. Pagpasok niya, nakita niya itong nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa labas. Ang silid ay napakalaki at ang kama ay parang kayang magkasya ang 10 tao. Biglang naging napakaliit ni Aen. Dito na po ba ako matutulog? Tanong niya nahihiya. Lumingon si Ricardo. Asawa kita, Aen, syempre. Pero kung hindi ka komportable, pwede akong matulog sa guest room. Nako, hindi po. Okay lang po. Mabilis niyang sagot. Nakakahiya naman po sa inyo. Isang awkward na katahimikan ang muling namayani. Umupo si Aen sa isang dulo ng kama, habang si Ricardo naman ay nanatili sa kabilang dulo. Ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malawak na karagatan. Upang basagin ang katahimikan, naglakas loob si Aen na magtanong, Sir, Ricardo, okay ka lang ba? Napabuntong hininga si Ricardo, isang tunog na puno ng pagod at bigat. Sa totoo lang, hindi. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Aen ang bitak sa kanyang maskara. Nakita niya ang kalungkutan at takot. Natatakot ako, Aen. Pag-amin nito sa mahinang boses. Natatakot akong baka masaktan ko lang ulit ang mga taong mahalaga sa akin. Baka magkamali na naman ako. Ang kanyang pagiging vulnerable ay nagbigay kay Aen ng kakaibang lakas ng loob. Naintindihan niya. Hindi man niya alam ang buong kwento ng nakaraan nito. Naramdaman niya ang sakit na dinadala nito. Dahan-dahan, gumapang siya palapit sa kama. Hindi para landiin ito, kundi para magbigay ng kapanatagan. Umupo siya sa tabi nito, hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maramdaman niya ang presensya nito. Maingat niyang inilapag ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito na nakapatong sa kama. Nagulat ito sa kanyang ginawa. Bahagyang nanigas ang katawan, ngunit hindi naman nito binawi ang kamay. Ang balat nito ay mas magaspang kaysa sa inaakala niya, ngunit may init na dumaloy mula doon patungo sa kanya. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, bulong ni Aen. Ang boses ay nanginginig ng bahagya, ngunit puno ng sinseridad. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata nito. Nandito ako. Nandito kami ni Mia. Hindi ka na mag-isa. Walang nagsalita pagkatapos noon, ngunit sa katahimikan, may isang bagay na nagbago. Isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila, ang unti-unting gumuho. Hindi binitiwan ni Ricardo ang kanyang kamay. Sa halip, dahan-dahan itong ipinagsalikop ang kanilang mga daliri. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Aen, iyon ay mas makahulugan pa kaysa sa kahit anong salita. Sa gabing iyon, natulog sila sa iisang kama. Magkahiwalay pa rin ng malaking espasyo, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang katahimikan sa silid ay hindi na malamig at malungkot. Ito ay payapa. Dahil sa gitna ng kadiliman, dalawang kamay ang magkahawak na para bang nagsasabing sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at pagkukunwari, may isang bagay na nagsisimulang maging totoo. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, gumising si Ricardo sa isang umagang walang bangungot. Ang unang namalayan niya ay ang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. At pagkatapos, ang mahimbing na paghinga ng babaeng natutulog sa tabi niya. Nakatalikod si Aen sa kanya, isang maliit na figura sa malawak na kama. Ang kanilang mga kamay ay hindi na magkahawak, ngunit ang presensya nito ay sapat na. Sapat na para itaboy ang mga multo na dumadalaw sa kanya gabi-gabi. Naramdaman niyang ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang nangiting totoo,
at hindi pilit. Ngunit alam ni Ricardo na ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Ang digmaan ay nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng kanilang tahimik na almusal kasama si Mia, kung saan muli niyang nasilayan ang kislap sa mga mata ng bata, dumiretso siya sa kanyang study. May kailangan siyang gawin. Hindi siya mananatiling nakaupo lang habang ang kanyang ina ang nagdidikta ng lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, Roman. Sabi niya pagkasagot ng nasa kabilang linya, "May ipapatrabaho ako sa'yo. Gusto kong imbestigahan mo ang isang Marco Reyes. Alamin mo ang lahat. Sino ang nagbayad ng mga utang niya? Sino ang kumuha sa abogado niya? Follow the money. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito." Alam na niya ang sagot, pero kailangan niya ng pruweba, kailangan niya ng bala. Lumipas ang 2 araw. Sa loob ng 2 araw na yon, mas lalong lumalim ang koneksyon niya kina Aen at Mia. Isang gabi, pumasok si Mia sa study habang nagbabasa siya. "Papa?" Tawag nito sa mahinang boses. Nag-angat ng tingin si Ricardo. "Yes, Mia?" "Pwede niyo po ba akong basahan ng story?" Tanong nito. Hawak-hawak ang isang libro ng mga fairy tale. Natigilan si Ricardo. Ang huling taong binasahan niya ng kwento ay ang kanyang anak na si... Itinaboy niya ang masakit na alaala. Tumingin siya kay Mia. Sa mga inosenteng mata nito na puno ng pag-asa. "Of course," sabi niya. Kinarga niya ang bata at pinaupo sa kanyang kandungan. Habang binabasa niya ang kwento tungkol sa isang prinsesa at isang dragon, naramdaman niya ang init ng katawan ng bata na nakasandal sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang muli ang pakiramdam ng pagiging isang ama. At sa sandaling iyon, mas lalo siyang naging determinado. Ipaglalaban niya ito. Ipaglalaban niya sila. Kinabukasan, habang nasa gitna siya ng paglalaro ng taguan kasama si Mia sa hardin, tumunog ang kanyang cellphone. Si Roman. "Nakuha ko na, sir," sabi ng investigador. Lahat ng pera na ginamit pambayad sa utang ni Reyes at ang retainer fee para sa abogado niya, lahat ay nagmula sa isang offshore account. Pero na-trace ko ang pinanggalingan ng pondo. Huminto ito sandali. Ang account ay nakapangalan sa longtime personal assistant ni Doña Imelda Villaroman. Hindi kumibo si Ricardo. Ang hangin sa paligid niya ay tila biglang lumamig. Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang kamao at ang pag-igting ng kanyang panga. "Salamat, Roman. Ipadala mo sa akin ang lahat ng dokumento." Pagkababa ng tawag, nakita niyang tumatakbo papalapit si Mia. "Papa, taya ka!" Sigaw nito. Ngumiti si Ricardo. Isang pilit ng ngiti. "Mamaya na ulit tayo maglaro, anak. May kailangan lang asikasuhin si Papa." Hinalikan niya ito sa noo at mabilis na naglakad papasok ng bahay. Nagbihis siya. Kailangan niyang harapin ang demonyo. Nagmaneho siya papunta sa Villaroman Tower. Ang galit ay bumubuo sa bawat kilometrong tinatakbo niya. Dumiretso siya sa penthouse office. Hindi na siya kumatok. Naabutan niya ang kanyang ina na kalmadong nagkakape habang nakatingin sa view ng syudad. Tila ba inaasahan na nito ang kanyang pagdating. "Ricardo," sabi nito. Hindi man lang lumingon. "Huwag mo akong Ricardo, Mama," sabi niya sa mababang boses na puno ng galit. Inilapag niya ang kanyang cellphone sa lamesa, ipinapakita ang email mula kay Roman. "Bayad sa utang, bayad sa abogado, lahat galing sa'yo. Ginamit mo ang isang desperadong tao para sirain ang isang pamilya." Dahan-dahang humarap si Doña Imelda. Ang muka ay kalmado pa rin. "Ginawa ko ang dapat gawin para protektahan ang pamilyang ito. Ang tunay na pamilya, Ricardo. Ang pangalan natin." "Pangalan?" Halos hindi makapaniwalang tanong ni Ricardo. Wala na kayong pakialam sa kahit ano kundi sa pangalan at pera. Kahit pa makasakit kayo ng mga inosenteng tao. "Inosente?" Tumawa si Doña Imelda. "Ang babaeng yon ay isang ahas.
Isang gold digger na ginagamit ang anak niya para umakyat sa buhay. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Aen. Sigaw ni Ricardo. Hindi na napigilan ang sarili. Sa halip na matakot, ngumiti lang ang kanyang ina. Isang malamig, walang kaluluwang ngiti. Nakikita mo? Iyan ang ginagawa niya sa'yo. Nilalason niya ang isip mo. Pero huwag kang mag-alala, anak. Meron akong gamot diyan. May kinuha itong isang makapal na folder mula sa drawer ng kanyang lamesa. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng lamesa papunta kay Ricardo. Ano to? Tanong niya. Buksan mo. Utos nito. Nanginginig sa galit, binuksan ni Ricardo ang folder. Ang mga nakita niya sa loob ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nandoon ang isang pekeng psychiatric evaluation na nagsasabing siya ay emotionally unstable bago ang aksidente. Nandoon ang isang financial report na pinalabas na makikinabang siya ng malaki sa pagkamatay ng kanyang asawa. At ang pinakamasaklap sa lahat, isang sinumpaang salaysay mula sa dati nilang driver na siguradong binayaran na nagsasabing narinig niya si Ricardo na sumisigaw na sana mamatay na lang silang lahat. Ilang minuto bago ang pagbangga. Lahat ay kasinungalingan, ngunit lahat ay expertly fabricated. Lahat ay mukhang totoo. Anong kabaliwan ito? Bulong niya, ang boses ay halos mawala. Iyan ang insurance ko, sabi ni Doña Imelda. Ang boses ay kasing talim ng patalim. Iyan ang ipapakalat ko sa lahat ng media kapag hindi ka sumunod sa akin. Sisirain kita, Ricardo. Ipapakita ko sa buong mundo na hindi ka lang isang biyudong nagluluksa. Ikaw ay isang halimaw na posibleng pumatay sa sarili mong pamilya. Napatingin si Ricardo sa kanyang ina. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang nanay niya. Isa itong estranghero. Isang halimaw. Pumili ka, Ricardo, sabi nito. Ang mga mata ay malamig at walang awa. Ang pamilyang ito o ang babae at anak niya? Nakatayo lang doon si Ricardo, hawak ang folder na naglalaman ng katapusan ng kanyang mundo. Ang galit niya ay biglang nawala at napalitan ito ng isang nakakaparalisang lamig. Sarado ang lahat ng daan, na-corner na siya. Pakiramdam niya, ngayon pa lang talaga siya tuluyang namatay. Naramdaman ni Aen ang pagbabago sa mansyon bago pa man niya makita si Ricardo. Ang hangin ay tila bumigat at ang katahimikan ay hindi na payapa. Ito ay nakakabanta. Kanina pa siya palakad-lakad sa sala, hindi mapakali. Alam niyang pinuntahan ni Ricardo ang ina nito at ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi maalis-alis. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Ricardo na humarurot papasok sa gate. Hindi ito ang karaniwang marahan niyang pagpaparada. May galit at pagmamadali sa tunog. Tumakbo siya papunta sa pinto para salubungin ito. Pagbukas ng pinto, ang Ricardo na pumasok ay hindi ang Ricardo na umalis kaninang umaga. Ang lalaking umalis ay puno ng determinasyon. Ang lalaking bumalik ay basag. Ang kanyang damit ay gusot. Ang buhok ay gulo. Pero ang pinakamasakit tingnan ay ang kanyang mga mata. Walang buhay. Ganoon ang mga mata niya noong unang beses niya itong makita. Ang mga mata ng isang taong sumuko na. Naglakad ito lagpas sa kanya na parang hindi siya nakita. Dumiretso ito sa study at isinara ang pinto ng may kalabog. Naiwan si Aen sa labas. Ang puso ay parang pinipiga. Anong nangyari? Anong ginawa ni Doña Imelda sa kanya? Ilang minuto siyang nakatayo lang doon, nag-iisip kung ano ang gagawin. Gusto niyang pumasok, pero natatakot siyang baka lalo lang siyang makagulo. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang mga salitang sinabi niya rito noong gabi ng kanilang kasal. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Hindi niya ito hahayaang mag-isa. Kumuha siya ng isang tasa ng mainit na tsaa mula sa kusina. Nanginginig ang kamay na dinala niya ito sa study.
Kumatok siya ng marahan. Walang sagot. Kumatok siya ulit. Ricardo, wala pa rin. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya sa madilim na silid. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa maliit na table lamp sa ibabaw ng desk. Nakaupo doon si Ricardo. Nakatalikod sa pinto, ang mga balikat ay lupaypay. Sa harap niya ay isang makapal na folder. Inilapag ni Aen ang tsaa sa isang maliit na mesa. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay maingat. Ricardo? Ulit niya sa malambing na boses. Anong nangyari? Hindi ito lumingon. Matagal bago ito nagsalita. At nang magsalita ito, ang boses niya ay basag at puno ng pait. Nanalo na siya, Aen. Tapos na ang laban. Anong ibig mong sabihin? Doon na ito dahan-dahang humarap sa kanya. At sa liwanag ng ilaw, kitang-kita ni Aen ang lubos na kawalan ng pag-asa sa mukha nito. Pinapipili niya ako, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Ang kumpanya, ang pangalan ng Villaroman, o kayo ni Mia. Ihuminga ito ng malalim, isang nanginginig na hininga. At kung pipiliin ko kayo, sisirain niya ako. Gagamitin niya ang nakaraan ko laban sa akin. Gagawa siya ng mga kasinungalingan para palabasin na ako ang pumatay sa dati kong pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Aen. Isang halimaw. Ang ina nito ay isang tunay na halimaw. Naramdaman niya ang takot na gumapang sa kanyang sistema. Ngunit nang makita niya ang itsura ni Ricardo, ang lalaking nagligtas sa kanila, ang lalaking nagbigay kay Mia ng isang ama, ang lalaking unti-unti niyang minamahal, isang ibang emosyon ang nanaig. Galit. At determinasyon. Lumuhod siya sa harap nito, hinawakan ng malamig nitong mga kamay. Ricardo, tumingin ka sa akin, sabi niya. Ang boses ay matatag. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata ay walang kislap. Tingin mo ba mahalaga sa akin ang pera mo? Tanong ni Aen. Tingin mo ba mahalaga sa akin ang mansyon na ito o ang pangalan mo? Hindi ito sumagot. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Pagpapatuloy niya, mas diniinan ng hawak sa mga kamay nito. Ang mahalaga sa akin ay ang lalaking nagpatulog sa takot ng anak ko. Ang lalaking nagtanggol sa akin sa harap ng lahat. Iyon ang mahalaga. Iyon ang Ricardo na kilala ko. Naramdaman niya ang panginginig sa mga kamay nito. Nakita niya ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mga mata nito. Kahit mawala sa iyo ang lahat, Ricardo, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at pagmamahal. Hinding-hindi kami mawawala ni Mia sa iyo. Pamilya mo kami. Ang mga salitang iyon, pamilya mo kami, ay tila may mahika. Nakita ni Aen ang unti-unting pagbabago sa mga mata ni Ricardo. Ang kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Isang apoy, isang kislap ng paglaban. Tumitig ito sa kanya na para bang ngayon lang talaga siya nito nakita. Inalis nito ang isang kamay mula sa pagkakahawak niya at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Aen! Bulong nito. Ang boses ay hindi nabasag. Tumayo ito. Ang pagkalupaypay ng kanyang mga balikat ay nawala. Ang pagiging basag ay napalitan ng isang matibay na resolba. Tumingin ito sa folder sa ibabaw ng lamesa, hindi na may takot, kundi may pagkasuklam. Pagkatapos ay tumingin itong muli sa kanya, at sa pagkakataong ito, isang maliit na ngangiti ang namuo sa mga labi nito. Isang ngiting puno ng pasasalamat at desisyon. Kinuha nito ang cellphone sa kanyang bulsa. Sa harap ni Aen, idinayal nito ang numero ng kanyang abogado. Attorney Salcedo, sabi ni Ricardo. Ang boses ay kalmado, matatag, at puno ng awtoridad. Magpatawag ka ng emergency board meeting bukas. Oras na para malaman ng lahat ang katotohanan. Ang boardroom ng Villaroman Tower ay parang isang arena.
Ang mahabang lamesa na gawa sa dark mahogany ay napapalibutan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Lahat sila ay naroon. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkalito at pag-aalala. Ang isang emergency board meeting ay hindi karaniwan, lalo na kung ang nagpatawag ay si Ricardo Villaroman, ang CEO na matagal nang nawala sa sirkulasyon. Nasa isang dulo ng lamesa si Ricardo, kalmado at nakaupo ng tuwid. Sa kanyang tabi ay si Attorney Salcedo. Ang mga papeles ay nakahanda. Sa kabilang dulo, nakaupo si Doña Imelda, ang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kumpiyansa, ngunit ang mariing pagkakahawak niya sa kanyang tasa ng kape ay nagpapakita ng kanyang kaba. Hindi niya alam kung ano ang plano ni Ricardo at iyon ang kinatatakutan niya. Salamat sa pagdating ninyong lahat, panimula ni Doña Imelda. Sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Gaya ng alam ninyo, ang aking anak na si Ricardo ay dumaan sa isang mahirap na pagsubok. Ang kanyang biglaang pagpapatawag ng meeting na ito ay marahil dulot ng kanyang emotional instability. Sana ay maintindihan ninyo. Ito na ang unang atake niya, ang pagtatanim ng duda sa katinoan ni Ricardo. Ngunit bago pa man may makasagot, tumayo si Ricardo. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Salamat, Mama, sa iyong napakagandang pagpapakilala. Sabi niya, isang bakas ng sarcasm ang maririnig sa kanyang boses. Totoo, dumaan ako sa mahirap na pagsubok. Sa katunayan, sa loob ng 3 taon, sinisisi ko ang sarili ko sa aksidenteng kumitil sa buhay ng aking mag-ina. Huminga siya ng malalim. Ang pagsasabi nito sa harap ng maraming tao ay mas mahirap kaysa sa inakala niya. Bago ang aksidente, nagtatalo kami ng asawa ko sa loob ng kotse. Isang maliit na bagay na pinalaki. Dahil sa galit ko, hindi ako nakapag-focus sa daan at sa isang iglap. Nawala sila. Araw-araw, gabi-gabi, binabalikan ko ang sandaling iyon. Ang pagsisisi ay halos pumatay sa akin. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang pag-amin ni Ricardo ay tapat at puno ng sakit. Ngunit ang aking ina, pagpapatuloy niya, itinuon ang malamig niyang mga mata kay Doña Imelda, ay may ibang bersyon ng kwento. Isang bersyon kung saan ako ay hindi lang pabaya. Ako ay isang halimaw. Nagulat ang mga board members. Si Doña Imelda ay nanigas sa kanyang upuan. Sa isang senyas, ipinakita ni Attorney Salcedo sa malaking screen sa likod ni Ricardo ang mga dokumentong nasa folder. Ang pekeng psychiatric evaluation, ang mga pekeng financial reports, ang pekeng salaysay ng driver. Ito ang mga dokumentong gagamitin ng aking ina para sirain ako. Sabi ni Ricardo, ang boses ay matatag. Para pilitin akong iwan ang bago kong pamilya. Para pilitin akong bumalik sa ilalim ng kanyang kontrol. Nagsimula ang bulungan sa loob ng silid. This is absurd! Sigaw ni Doña Imelda. Tumatayo na. Ang anak ko ay hindi alam ang kanyang sinasabi. He's delusional. Am I? Tanong ni Ricardo. Muli siyang sumenyas sa kanyang abogado. Sa screen, lumabas ang mga bank statements. Ang mga transaksyon mula sa offshore account ng assistant ni Doña Imelda patungo sa mga loan shark na pinagkakautangan ni Marco Reyes at patungo sa bank account ng abogado nito. Ginamit niya ang pera ng kumpanya para pondohan ng isang maruming laro. Paliwanag ni Ricardo. Kinuha niya ang isang taong may kahinaan. Binayaran ito para bawiin ang sarili nitong anak mula sa ina nito para lang masira ang kapayapaan na unti-unti kong natatagpuan. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga board members ay nakatingin na ngayon kay Doña Imelda nang may pagkasuklam at hindi makapaniwala. Kasama na sa lahat ng ito ang aking personal na buhay, sabi ni Ricardo. Kinuha ang folder na hawak niya. Ngunit ang paggamit ng pondo ng Villaroman Corporation para sa personal na agenda, iyon ay corporate fraud. Ang mukha ni Doña Imelda ay namutla na parang papel.
Ang kanyang maskara ng kumpiyansa ay tuluyan ng nabasag. Nakita niya ang pag-iwas ng tingin ng kanyang mga dating kaalyado. Alam na niya, talo na siya. 3 taon akong nagtago sa dilim. Pagtatapos ni Ricardo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. 3 taon kong hinayaang diktahan ng nakaraan ng aking buhay. Ngayon, tapos na yon. Hindi ko nahahayaang kontrolin ng pangalan ng Villaroman, ng pera o ninuman ang aking kaligayahan. Naglakad siya papunta sa gitna ng lamesa. Kinuha niya ang kanyang company ID mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan, ngunit may bigat, inilapag niya ito sa makintab na kahoy. Sa araw na ito, ako si Ricardo Villaroman ay nagbibitiw bilang CEO at isinusuko ang lahat ng aking shares at karapatan sa kumpanyang ito. Ipinapaubaya ko na sa inyo ang kahariang ito. Tumingin siya sa kanyang ina sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging awa. Ikinahihiya ko na maging anak ninyo. Pagkasabi noon, tumalikod na siya. Naglakad siya papalayo sa yaman, sa kapangyarihan, at sa nakalalasong nakaraan. Bawat hakbang ay magaan. Bawat hakbang ay patungo sa kalayaan. Habang isinasara niya ang pinto ng boardroom sa kanyang likuran, ang huling nakita niya ay ang imahe ng kanyang ina, si Doña Imelda, na napaupo sa kanyang silya, isang reyna na nawalan ng korona, mag-isa sa gitna ng mga guho ng imperyong sinubukan niyang kontrolin. Makalipas ang 6 na buwan, ang ingay ng syudad ay napalitan ng huni ng mga ibon. Ang malamig na bakal at salamin ng Villaroman Tower ay napalitan ng mainit na sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon ng puno. Sa isang simpleng bahay na may maliit ngunit mayabong na hardin, sa isang tahimik na probinsya, isang bagong buhay ang nagsimula para sa pamilya Villaroman. Hindi na ito ang pamilyang kilala ng marami. Ito ay isang pamilyang mas maliit, mas simple, ngunit 100 beses na mas totoo. Nakaupo si Ayen sa isang upuang yantok sa kanilang beranda. May hawak na isang tasa ng kape. Mula doon, tanaw niya ang kanyang mag-ama. Si Ricardo, na nakasuot lang ng lumang t-shirt at shorts, ay nakaluhod sa damuhan. Wala na ang anino ng lungkot sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mga ito ay puno ng pasensya at pagmamahal habang tinuturuan niya si Mia kung paano magtanim ng isang maliit na sunflower seedling sa lupa. Dahan-dahan lang, princess, narinig ni Ayen na sabi ni Ricardo. Para siyang baby, kailangan ng ingat. Ganito po, Papa, tanong ni Mia. Ang maliliit niyang mga kamay ay puno ng lupa. Very good, puri ni Ricardo. Ginulo ang buhok ng bata. Ngayon, didiligan na natin siya para lumaki siyang malusog at masaya, katulad mo. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ayen. Sino ang mag-aakala na ang dating bilyonaryong ermitanyo ay magiging isang hardinero? Pagkatapos ng eskandalo sa Villaroman Corp, iniwan nila ang lahat. Ibinenta ni Ricardo ang iilan sa mga personal na ari-arian na hindi konektado sa kumpanya at ginamit ang pera para bilhin ang bahay at lupang ito. Isang simpleng buhay, isang payapang buhay. Ang tungkol kay Doña Imelda, narinig nila mula kay Attorney Salcedo na napilitan itong mag-retire matapos ang board meeting. Ang kumpanya ay pinamumunuan na ngayon ng isang bagong grupo. Hindi na nila ito muling nakita o nakausap. Si Marco naman, 1 linggo matapos ang nangyari, ay nagpakita sa labas ng mansyon. Ngunit hindi na ito ang mayabang na Marco. Humarap ito kay Ricardo, nakayuko at humingi ng tawad. Inamin niyang ginamit lang siya at nabulag sa pera. Sa halip na idemanda, binigyan siya ni Ricardo ng kaunting pera, hindi bilang suhol, kundi bilang pabaon. Gamitin mo yan para magbagong buhay, sabi ni Ricardo dito noon. Isang buhay na malayo sa amin. At iyon na ang huli nilang kita sa kanya. Bago ito umalis,
Pumirma ito sa mga dokumento na legal na isinusuko ang lahat ng karapatan niya kay Mia at pumayag sa adoption process para maging legal na ama si Ricardo. Naglakad si Ayen papalapit sa kanyang mag-ama. Dala-dala ang isang pitzel ng malamig na juice. "Mukhang seryoso ang trabaho ninyo dyan." "Ah," sabi niya. Nag-angat ng tingin si Ricardo at ngumiti. Ang ngiting iyon, ngayon, ay umaabot na sa kanyang mga mata. Isang ngiti na nagpapabilis pa rin ng tibok ng puso ni Aen. Siyempre naman, pinaplano na namin ni Mia ang ating sunflower farm. Biro nito. Tumawa si Aen at umupo sa damuhan sa tabi nila. Inabutan niya sila ng juice. Habang umiinom sila, tumingin si Ricardo sa kanya. Ang mga mata ay seryoso na ngayon. "Aen," sabi nito, "ang kasal natin, nagsimula ito sa papel para protektahan si Mia. Pero huminga ito ng malalim. Kinuha nito ang kanyang kamay na hindi na puno ng lupa. Pero para sa akin, hindi na ito papel lang, matagal na. Mahal kita, Aen. Mahal na mahal kita." Ang mga salitang yon, kahit na ilang beses na niyang naririnig mula rito sa loob ng 6 na buwan, ay hindi pa rin nababawasan ng epekto. Naramdaman ni Aen ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang pag-uumapaw ng kaligayahan sa kanyang dibdib. "Mahal na mahal din kita, Ricardo," sagot niya. "Mama, Papa, tingnan niyo po." Sigaw ni Mia. Itinuturo ang isang paru-paro na dumapo sa bagong tanim nilang halaman. Sabay silang napatingin sa anak. Ang batang naging tulay nila. Ang batang nagbalik ng buhay at pag-asa sa isang sirang tahanan. Biglang tumakbo si Mia, papalapit sa kanila at niyakap sila pareho. Isang mahigpit na yakap. "I love you, Mama. I love you, Papa." Niyakap nila ito pabalik. Si Aen sa isang tabi. Si Ricardo sa kabila. Sa gitna nila ay si Mia. Isang perpektong bilog ng pagmamahalan. Tumingin si Ricardo kay Aen sa ibabaw ng ulo ng kanilang anak. Sa mga mata nito, nakita ni Aen ang lahat. Pasasalamat, kapayapaan, at isang pag-ibig na kasing tindi ng sikat ng araw. "Wala na sa akin ang lahat," bulong ni Ricardo. Sapat lang para marinig ni Aen. "Pero ngayon ko lang naramdaman na buo ako." Ngumiti si Aen pabalik. Mga luha ng kaligayahan ang namumuo sa kanyang mga mata. Dahil sa wakas, nahanap na nila ito. Hindi sa isang malaking mansyon, hindi sa limpak-limpak na yaman, kundi dito, sa ilalim ng asul na langit, sa isang maliit na hardin na puno ng mga pangarap. Sa wakas, nakauwi na sila.